Hi, hello. Salamat po. Ako si Jacuz. Bilang ordinaryong mamamayan, marami na ring mga tanong sa aking isipan mula pa nung college ako. Nakikita ko na yung trend na ginagawa ng ating gobyerno at ano yung sinasabi nila in public at ano yung talagang nakikita at nararamdaman natin bilang ordinaryong mamamayan. Marami ako ring issues nun, iba pa yung presidente, mga 90s. Until dumating sa puntong ito na actually first time kong mag-join ng rally. At maraming natagdag sa aking isipan yung mga tanong. Pero yung pinaka-relevant siguro ngayon, nakikita naman natin at nararanasan natin yung current events sa Pilipinas ngayon. At ang pinaka-questionable sa ating sitwasyon ngayon ay yung accountability. Transparency, pwede nilang i-deny. Meron silang speaker sa House at saka sa Malacanang. Pero yung sinasabi nila, yun ba yung naoobserbahan natin sa ating experience araw-araw? Nakikita natin na hindi tugma yung kanilang sinasabi. So, ano yun? Okay lang ba na maging public liars sila? May pinag-aralan naman sila, nag-graduate sila sa mga universidad. Pero bakit hindi mahalaga sa kanila yung pagtatapat sa taong bayan, lalo na live sila sa Malacanang press corps, tapos alam nila puro sinungaling yung pinagsasabi nila. Marami pa akong ibang mga tanong actually hindi ko na-prepare yung speech ko, biglaan lang. Isa sa mga tanong na nasa isipan ko is that si dating Pangulong Duterte ay wala naman talagang naging kaso dahil dinismiss ng Supreme Court. Pero bakit ang tagal na doon sa ICC? So ang natanong sa aking isipan is hindi ba yung illegal detention sobrang tagal na doon sa Hague, tapos hanggang ngayon hindi pa ma-approve nila yung accusations at kukumahog pa rin sila ng ebidensya. At yung sino ba yun? Si Conte? Yung attorney Conte Utak. Bakit sa nilaki-laki ng bunganga niya, yung ebidensya, bakit wala? Diba? Agigil ano pa? Okay, so ngayon, alam na ng ICC na na-drop na yung case against P. Duterte tungkol sa EJK. So anong ginagawa pa rin niya dun sa The Hague? Bakit? Di ba parang common sense lang na wala naman palang kaso, ipauwi na lang natin si Tatay Diggs. Pero ang tanong, sa atin meron tayong common sense bakit yung ICC wala? Di ba ang gagaling nila? Cindy, shout out. Mga judge sila, tsaka international lawyers. May pinag-aralan sila pero pagdating sa common sense, wala. Ano pa? Yung nag-kidnap kay Tatay Diggs, alam naman natin at na-monitor din natin doon sa mga findings ng mga attorneys at saka mga ibang vloggers na
wala naman talaga na ipakitang ang tawag dito, warrant of arrest. O maski yung Interpol, sinasabi nung bangag nating Pangulo na anong Interpol pinagsasabi eh, may nakita ba tayo? May piniresenta bang red notice doon sa Senate hearing? May pinakita bang warrant of arrest para kay Tatay Digong nung nag-Senate hearing si Senator Amy Marcos? Wala tayong nakita eh. So, nasan yung common sense doon? Hindi ba, napaka-illegal yung ginawa nila. So dapat, isa pang tanong, hindi kaya dapat bilisan din umaksyon ng Supreme Court tungkol doon sa bagay na ito dahil the more na nadidelay, justice delayed, justice denied. Pero sana wag naman kasi co-equal branch of government yung Supreme Court. Pero bakit pagdating sa issue nito, masyadong mabagal or masyadong tahimik at parang hindi sila nanununguna sa paninindigan maski na co-equal branch of government sila. Bakit nila pinapatagal? Kasi ang feeling ko lang kasi hindi rin ako attorney. So, ang feeling ko lang pagka nag-utos ang Supreme Court na pabalikin na kaagad si dating Pangulong Duterte dahil na-dismiss na yung kaso, ay di dapat ginawa na nila para hindi na mapatagal yung paghihirap ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Maraming mga trolls ang makakaalam. Well, tanong lang naman sa isip ko yun pero hindi ko like and share. Sure kung legally okay ba yan or I don't know. Tama ka, Cindy. Ano pa kaya? Well, medyo nervous na ako ngayon, may stage fright, so hindi ko na maalala yung ibang mga tanong sa aking isipan. Pero ang love ko, mas marami pa yan eh. Bigla ko lang nakalimutan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hey bro, palakpakan natin si Brother Jacos, representing ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Thank you at be back on November 30. And we like that kind. Groovy na groovy. Yes. Papakinggan natin ang isa pang advocate for environment. At para sa kanya, kung bakit gusto ni Bongbong manatili sa poder, dahil nais niyang ikontrol ang malalaking minahan sila ni Martin Romualdez. Minahan ng pagnanakaw sa pondo at minahan ng ginto. Ito ang tinitira nila Martin Romualdez.